The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went to the district of Tyre. He entered the house and wanted no one to know about it. But he could not escape notice. Soon, a woman whose daughter had an unclean spirit heard about him. She came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demons out of her daughter. He said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She replied and said to her, "Lord, even the dogs under the table eat the children's scraps." Then he said to her, "For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter." When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yesterday, we heard from the first reading that the Queen of Sheba praises Solomon for his wisdom. But today, in the first reading, we heard that Solomon committed a mistake and lost almost all the kingdom that God has given him. We all know that intelligence knows what is right and wrong, and wisdom is doing what is right and avoid what is wrong. What happened to Solomon? What happened to the wisdom of Solomon? What could made a person with full of wisdom fall into sin? Minsan nagbibiruan kami, ito naman ay biruan lang ng mga obispo at pari. Nung ini-install ng obispo, yung isa sa dating kong estudyante, sabi niya kagad sa akin, "Father Dave, maayos ba ito? Biruan ito." Sabi ko lang kay Bishop, pag may ginawa pong kalokohan, sabihin niyo sa akin, ako na lang ang papatay. Biruan yan. Ano po? But what could a good priest fall into sin? Nag-aral naman yan. May pinag-aralan yan. Alam niya kung ano ang tama at mali. Mga minamahal na mga kapatid, ang simpleng sagot ay nakalimot matakot sa Diyos. Nakalimot matakot sa Diyos. Magsabi kayo, mabuting asawa yan. Mabait ang asawa. Mahal ang mga anak. Bakit nakiapid? Mas maganda ba yung kabit? Usually, hindi naman. Hindi po ba? Sorry for the words. Kaya nga, mas malaking kasalanan yun eh. Hindi po ba, no? Kumuha ka ng kabit, pangit. Pero anong kasalanan? Anong dahilan? Nakalimot. Nawala ang takot sa Diyos. Bakit ang mga anak nakakalimot gumalang sa magulang? Isa lang ang sagot. Nawala ang takot sa Diyos. Mahalaga yun. Why? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The moment you lost your fear of God, automatically, you lost wisdom. Anong meron sa Ebanghelyo na katungkol sa unang pagbasa? You know that the Greek, the Syrophoenician woman,
is among the most intelligent people during those times. They are praised. Sad to say, they look other people as dogs. Kung hindi kayo matalino, hindi kayo tinatawag na bobo. Ang tawag sa inyo ay hayop. Can you imagine? But she was in need, interceding for her daughter. And you have noticed how she answered the question of Jesus. Ganon siya katalino. Pero ano mayroon siya? Mayroon siyang kababaang loob. Pag ikaw ay nangangailangan, huwag kang magmamataas. Pag ikaw ay may pangangailangan, huwag kang mayabang. Alam mo kung sino dapat ang iyong kinakatakutan. Kaya anong nangyari? Kinahabagan siya ng Diyos. Pero anong meron sa Salmo Responsorio na kaugnay sa Ebanghelyo? Hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi nakakalimot. Palagi niyang inaalala ang kanyang pangako. Kaya kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao, kapag ito'y mayroong kababaang loob, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na mararamdaman. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, palagi natin pinagtatalunan yan. Talaga bang hindi alam ng tao na siya'y nagkasala na kung saan ang Diyos ay naniniklod sa Ama? Patawarin mo siya sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Alam niya. Alam niya. Alam natin. Alam natin na tayo ay nagkasala. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot sa mga taong hindi rin nakakalimot na matakot sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, darating naman talaga ang araw. Ano sabi ko? Kahit gaano ka kalakas, manghihina ka. Kahit gaano ka katalino, makakalimot ka. Kagabi, nagsama-sama kami mga kabarkada. 40 years na kami magkakasama. Kwentuhan, tawanan. Palaging natitigil ang kwentuhan kapag sinasabi, ano nga ang pangalan nun? Tapos titigil, walang makakaalala. Dumating na yun eh. Darating talaga yun. Na makakalimot ka ng pangalan, no? Sabi yun ang signs of aging eh. The first signs of aging is you forget names. Sino nga siya? Ano nga ang pangalan niya? And the second signs of aging is what? You forget faces. Hindi lang yung nakalimutan mo ang pangalan. Nakalimutan mo mukha. Diba? Ano? Kaya sabi nung tatay sa anak niya, tulungan niyo ako. May ibang tao sa bahay natin. Dumating ang mga anak. Pinasok ang bahay. May kasama pang pulis. Sabi, Papa, sino ibang tao sa bahay? May babae dyan sa kusina, nakikialam. Sabi ng mga anak, Papa, asawa mo yan. Nakalimutan na niya. Kahit gaano kaganda. Di ba, anak? Mga minamahal na mga kapatid, ano magandang balita? Sa tinagal-tagal ng panahon, di nakalimutan ang pangalan mo ng Diyos. At higit sa lahat, hindi nililimot ng Diyos ang iyong mukha. Do not forget that. Ano man ang tanda, ano man ang kasalanan, hindi kinakalimutan ng Diyos ang iyong pangalan. At kahit kailan, hindi niya kakalimutan ang iyong mukha. Sana, hindi ka rin makalimot, matakot sa Diyos. Amen. My dear brothers and sisters, we commit sin not because we do not know what is right and wrong, but for simple reason, we have lost the fear of God.
We commit sin not because we do not know what is right and wrong. We simply lost the fear of God. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.